Ito guys ang kunin natin para mix na siya, di ba? Dalawa binili ko kasi baka mabitin tayo knowing na mahilig tayo sa cookies. Hairline ampule. Sige, try na rin natin. And guys, tignan nyo naman kung gaano kadami ang ating nabili. Feeling ko na-adapt ko siya. Feeling ko na-adapt ko yan. Wala ganun talaga. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, dito po sa vlog na to, nabasa nyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa Olive Young. Opo. So, if ever kung iniisip nyo, ay Ben, ano ba yung Olive Young na yung pinagsasabi mo? So, yung Olive Young po, isa po yung sikat na store dito for skincare, for any kinds of medicines, ganyan, and also sa mga makeup, sa mga men's care, ganyan. So, parang counterpart siya sa atin ng Watsons, Sephora, ano pa ba yung mga parang ganung level. So, dito po kasi sa South Korea, merong tinatawag na Olive Young Awards. So, ang Olive Young Awards ay taon-taon merong ganyan. So, yung Olive Young Awards, merong iba't ibang categories like kunyari, Best Serum of the Year, Best Skin Product of the Year, Best Men's Care Product of the Year, Best Makeup, ganyan, and everything else. Ngayon po ay pupunta tayo sa Olive Young at bibilin natin yon. Opo. So, medyo biased lang tong vlog na to sa Olive Young kasi syempre, siya kasi sikat dito sa South Korea and siya din ang pupuntahan natin at ang basehan natin, ang pagbabatayan natin is yung awards na binigay niya sa mga brands. Naiya ako, meron pala mga tao dito sa gilid, salita ako ng salita. Pero nandun sila sa loob. So, ganun po ang gagawin natin ngayon. Pero before that, is maaga pa kasi. So, kumain muna tayo ng ating brunch. Sasama ko kayo. Syempre, dito din yun sa vlog na to na mangyayari. And, sikat po kasi dito sa Busan. Not only here. Kahit doon sa Gwangali Beach area, yung pork soup na tinatawag, na para siyang, ang kulay niya parang mami, ganyan. So, ngayon maghanap tayo dito sa Hyundai Beach. So, this is what it looks like, guys. Kapag ka umaga dito sa Hyundai Beach. Yan. Maglakad-lakad tayo ng gawin dyan sa side dyan. And also, alam nyo, dito sa South Korea, sikat ngayon yung Dubai Chewy Cookie. Ngayon, may nakita tayo at na-research tayo na merong 10,000 reviews. Di natin alam kasi dito nga sa South Korea. Alam nyo ito ha, share ko lang sa inyo to. Di ba normally, ang common practice natin kapag ka naghahanap tayo ng restaurants, naghahanap tayo ng cafes, is pupunta tayo sa Google Maps or sa Google Reviews. Ganyan, titignan natin kung anong mga shop yung merong mataas na reviews, madaming reviews, magandang reviews. Pero kasi guys, dito sa South Korea, hindi ko siya gina-generalize. Pero, dito po kasi, merong kunyaring mga cafes or mga restaurants na kunyari, pag nagbigay ka ng 5-star review doon sa pinuntahan mo na yon, ay magkakaroon ka ng free drink, free steam egg, free kahit anong klaseng specialty nila, ganyan. So, yung mga tao nagre-review. So, yun lang. Kapag ka, kunyari kayo nandito sa South Korea, even sa Naver pa yan, or sa Google Reviews, maging mapanuri, maging mapanatsyag, nabulol na naman, matsyag, at maging matanglawin, opo. So, always be careful sa pag-check ng mga reviews. Kasi yung iba dyan ay nagre-review lang because of para magkaroon ng mga free products. Pero tayo, hindi natin ginagawa yun ha. Pag nagustuhan natin talaga yung restaurant, saka talaga tayo nagre-review. May mga restaurant na hindi din tayo nagre-review, pero may mga restaurant na nagre-review din tayo. Sayang din naman kasi ganun din naman yung nafe-feel natin, di ba? Gusto nyo yun, yung napunta na tayo dun sa ganong klaseng usapan ang topic lang natin is yung Dubai Cookie. My gosh. Alam niyo guys, I can't explain pero love na love ko talaga tong area na to. Like super. Naalala ko, kasi 3 times na tayo dito sa Busan ha, to be honest. Yung first one is solo travel tayo, which is parang more like mga tours yun. And mabilis tayo nun eh. Super bilis naman nangyari eh. Yung second one is may kasama tayong friends, which is si Makit Hazel. And June, also kasama si June. Tapos, yung third one, which is ngayon, tinanong tayo ni Hazel at ni Maki, ba't daw nagugustuhan natin tong Hyundai Beach? Sabi ko, why not? Ang ganda niya. Ako, nagugustuhan ko siya siguro. May kanya-kanya talaga mga preference. Though hindi nila sinabi, hindi nila gusto. Sinasabi lang nila, ba't ito yung gusto natin? Ganon. Kasi alam nyo, if ever, kung ako tatanungin nyo kung saan kayo mag-stay pagka dito, Hyundai talaga. Ayan. Ito po yung nakita natin sa Naver Maps na may magandang reviews at sikat. Pork and rice soup. Yan guys, yung sinasabi ko sa inyo sikat. Ito oh. Pork and rice soup. Sige. Tara. Pasok na tayo. Ta-na-na-nan, ta-nan. Ta-na-na-nan, ta-nan. Ay, dami tao. Masarap niya kasi daming tao eh. Guys, dito tayo.
Daming tao. Ibig sabihin, masarap talaga at legit. Ay guys, tignan nyo, sinerve agad sa atin to. Ngayon agad sa atin sinerve na ganito na iba't ibang klaseng side dishes. So, ganyan naman lagi dito sa Korea. May mga paunang ganyan. And ito po yung menu nila. Opo. Ayan, pork and rice soup. Only meat. Magkano siya? 11,500 won. Tingnan nyo, nakalagay dito. It is a representative regional cuisine of Busan. Sabi ko sa inyo uso yan here. Ano to? Sunday rice soup and meat. Sunday? Plus meat, 11,500 then mixed soup, meat plus stripes. Puro 11,500 guys. Ayan, trip and rice soup. Only tripe pala. Sorted meat and rice soup, 13,500. Mas mahal. Sliced pork and Korean meal set. Mas maganda ba yung ganyan? Kasi may rice tapos may ganitong sliced pork Pero wag, ang kunin lang natin is yung basic lang. Doon lang tayo sa mas something-something. Boiled boiled sliced pork tasting. 11,500 and Sunday, 1 plate. Ito guys ang kunin natin para mix na siya, di ba? Okay, sige, let's order. 1 Sunday rice and soup, please. Kasi masungit yung tao dito. Ba't niyo ko pinagsusungitan? Wala naman ako ginagawa. Ano nagsusungit? O diba guys, not bad. Parang dito pa lang medyo mabubusog na tayo ng slight And usually sa mga ganitong klaseng Korean side dishes, ang kinakain natin madalas ito. Yung kimchi di tayo mahilig, pero alam niyo kalaunan, medyo naano na tayo. Na-in-love na rin tayo sa kanya. And also, mahilig tayo sa garlic and onion. Kasi parang usually, yan yung parang pangontra ko sa sa mga kinakain nating Korean food. I mean, pangontra sa mga medyo, kunyari pagka pork, ito yung pangontra kong ginagawa. Kaya, feeling ko ngayon yung hininga ko, amoy na talaga, bawang, ganyan, kahit mag-toothbrush na mag-toothbrush. Tapos ito ano to? Noodles ba to? Noodles. Para sa soup, ibababad. Ayan tignan nyo. Diba? And also, dito sa gilid, andito yung mga kutsara, tinidor. Kutsara lang pala. Walang tinidor. Mema ako sa tinidor na yun. Kutsara and chopstick. Tas tissue. Ayan siya. Ganyan natin, diba? Guys, dumating na. So, ganito palang itsura niya. Talagang nagbo-boil. Gusto niyo marinig kung ano sinasabi niya? Narinig niyo yun? Umaano siya, pumuputok-putok. Tapos may kasamang rice, syempre. Ayan, buti na lang ito in order natin, hindi na yung maramihan. Kasi parang nakakabusog na rin ito 11,500 lang yan. So, tikman natin. Or hintayin nating umanuman lang. Ito yung Sunday na tinatawag. Na parang ang itsura niya for me, kung titignan natin yan, parang longganisang chinap-chap. Ayan parang ganun siya. Longganisang chinap-chap. Tapos meron siyang mga pork meat. Layo kasi kung ilalapit ko sa inyo, guys. Teka, ito. Gaganyan ko. Ito yung mga itsura ng pork meat nila. Ayan. Hindi nyo nakikita. Sa akin pa rin nakapokus yung camera. Teka, masyadong mainit. Baka mabanlian tayo. Pagka napaso tayo, malalapnos yung dila. Kaya mag-intay tayo ng bahagya, Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo. Di ba merong trend sa TikTok na we listen, we don't judge. So, yung trend na yun is may sasabihin ako sa inyo na something na parang hindi siya normal, pero wag nyo ako huhusgahan. Alam nyo, isa sa mga we listen, we don't judge na entry ko na gusto kong i-share sa inyo, may mga time na noong bata, even up to this day, kapag kunyari may sopas or merong something na mainit na thing, tas gusto ko nang kumain, ang ginagawa ko, lalagyan ko siya ng yelo. Sorry, we listen, we don't judge. Huwag niyo akong husgahan. Baka maano kayo sa akin. Sabihin niyo, bakit ganyan si Ivan? Pero ganun nga. Kunyari, kung nasa lugar lang tayo na may yelo, yung may yelo tayong kukunan, magpapalagay ako ng yelo dito. Ganung level. Para lang lumabig siya agad. So again, we listen, we don't judge. So sa case na to, you guys listen, don't judge me. Okay, sige. Feeling ko pwede na to. Ayan, so the moment of truth, tikman na natin. Walang lasa. Wala akong nalalasahan. Wala siyang lasa. Nag-expect ako na parang sinigang. Walang lasa, guys. Wala pala siyang lasa. Ganun pala to. Or baka wala lang akong panlasa. Pero hindi, feeling ko walang lasa talaga. Walang lasa. Paano gagawin natin ngayon? Ito ba yun? Lalagay ba to?
Ganun ba? Tama ba? Di ko alam kung ganito, ha? Ay, may lasa. May lasa tong side dishes. So, may lasa talaga siya. I mean, may panlasa ako. Itong pork meat. Tikman na natin. Yan siya, pork meat. Alam nyo, hindi ko alam kung ito ba ilalagay dito. Inilagay ko na lang. Kasi feeling ko noodles siya eh. Wala talaga siyang lasa, guys. Wala talagang lasa. Pero okay lang. So guys, tapos na tayong kumain halos. And alam nyo, kung i-rate natin siya, ito po, may kanya-kanya naman tayong mga panlasa, ganyan. May mga kanya-kanya tayong mga kinakain na gusto natin at di natin nagugustuhan at sakto lang. Pero ito guys, ano siya, kung i-rate ko siya siguro... Wait, may nakatingin na nahihiya ako eh. Ayan. So respectfully po itong rating na to, siguro i-rate ko siya ng 6. So 6 po yung bigay ko sa kanya kasi I'm a person na into more malasa na ganun. And hindi siya ganun. So mas may lasa pa tong side dishes. Bigyan nyo nga bigla tayo nagki-kimchi, mauubos na natin kimchi kasi mas may lasa yung kimchi, ganung level. Pero okay siya, healthy-healthyhan ng atake. Kasi walang lasa eh. Tapos pwede nyo kainin itong mga garlic. Pwede ito mga ganyan, di ba? So yun. So kung ano, at least worth it siyang na-try ko. Na-try natin at least, di ba? Pero kung uulitin, parang hindi. Ganun po siya. So guys, tapos na tayong kumain dito sa restaurant na to. So ilalagay ko na lang yung name ng kinainan natin dito sa screen. And also guys, yung panglasa is subjective naman yan. It's just that hindi siya para sa atin at hindi ko siya talaga nagustuhan. Respectfully ha, respectfully. So if ever kung gusto nyo, pwede kayo magpunta doon. And nung tinitignan ko naman yung parang meron sila dong wall na may mga celebrities and public figures. Ayun na may picture na ng mga artista, I think. So, baka talagang kinakain talaga nila dito yun. I mean, talagang famous yung ganong klaseng food here. Pero kung tutuusin na ang mura lang, 463 pesos lang. Cheapest na nakain natin so far dito sa South Korea. At syempre, we're not done yet sa ating first meal kasi pupuntahan natin tong sikat na Hyundai Cafe 1994. So, meron diyang tawag doon, cookies na na dewy cookies na pistachio. Okay na, so malapit na. Malapit lang dito yun guys sa entrance exit 5 dito sa Hyundai Station. So nga pala, February 6 nga pala ngayon, temperature check 6 degrees Celsius. Hey, Hyundai! Let's go in. Ayun na, the famous Dubai Chewy Cookie. Ito yung bibili natin. Grabe, may kamahalan, 6,800. 2 piraso ba yun or isa lang? Grabe, half price na agad ng meal nating Sige, let's go. Tingnan niya, meron din sila ditong croffle. Ito yung cookies. Ito siya. This one. Yan. So guys, dito na lang natin kainin at wag na natin siyang i-take out para hindi na natin dala-dala pa kung saan-saan. And konting backstory lang about dito sa parang dewy Dubai cookie na to. For sure, gawa-gawa nila yan eh. Yung parang kanya-kanyang gawa. For sure din, iba-iba din yung lasa. Pero kasi alam nyo, trending siya talaga ngayon. Ngayon, February 2026, trending siya. Even sa social media sa Korea, and even dyan sa Pilipinas. Wow, kala mo naman parang OFW kung dyan sa Pilipinas ako makasalita. And also, nung nasa Seoul tayo, madami ko nakikitang ganito. Kaya lang, nung una kasi, hindi ko siya pinapansin. Kasi hindi ko nakikita sa social media na cookie. Akala ko mochi. Kasi parang itsura ng paligid niya, mochi, guys. Pagka kasi parang mochi, parang ayoko muna ng parang mochi. Mas gusto ko yung texture ng cookies than mochi, di ba? So,
Yan, might as well try na natin dito before we exit South Korea tomorrow. Okay, so I can sense and I can feel na itong Cafe Hyundai ay talagang ang bias nila ay si Jungkook. Ayan guys, Jungkook in your area. Wow, nagmix ng Blackpink. Ayan, welcome to the Philippines. So, meron akong bibigay na hint sa inyo pero ewan ko lang kung magigets nyo. Si Ivan de Guzman at kayo ay pupunta sa... Okay, so yun na yun. Yun na yun. Kayo na bahala mag-isip kung ano yun. I-ano nyo na lang. I-gets. Ba't ba bumapaling naman to? Papaling na papaling? So ito guys, yung itsura niya. Actually, meron pang sinerve sa atin na ganito. Dapat hahatiin pa. Parang feeling ko kaya na ng isang bibig to. 6,801 po isang piraso. Dalawa binili ko kasi baka mabitin tayo knowing na mahilig tayo sa cookies. Plus, Dubai chocolate pa to. So, tikman na natin. Ang sarap guys. Hindi siya gano'ng matamis. Mas nakakasuya pa yung Dubai chocolate talaga. Ngayon guys, naglalakad tayo papunta sa Busan Sky Building. Ito siya. This one. Kasi meron dyang branch ng Olive Young na mas less crowded kumpara doon sa nasa Hyundai na street. So para makapag-vlog din tayo ng maayos. And dyan din tayo nag-vlog before. O diba? Grabe. Na para ba talagang lokal dito na alam kung saan yung crowded na branch at hindi. So yun, if ever lang naman. Ganda talaga dito. Ay nako. It's giving guys. We're here guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong branch ng Olive Young na walang gaanong katao-tao. And nasa baba siya ng Busan Sky. Let's go! So nag-open siya ng 10 o'clock and nagsasara siya ng 10:30 p.m. Cool! So, kumuha tayo nito. So guys, dito sa Olive Young may mga perfumes and also may mga makeup na area. Unang hahanapin natin guys itong best toner ngayong taon, ang Round Love Dock Knot Toner 1025. Tignan nyo, kahit hindi mga Korean brands, meron dito. May Avene, merong La Roche, may Physiogel, dami. Ito guys, so Round Loud 1025 Dock Knot Toner. So ito siya, o diba? And kung makikita nyo, meron ganito. So, nakalagay dyan yung mga awards. So, tignan nyo. Tignan nyo, Olive Young Awards. First siya noong 2025, 2024, at 2023. Grabe, 3 taon. 3 taon siya. Tapos may gift, oh. May pa-gift sila. Sige, let's buy this. Itong Round Love, guys, may iba din silang mga line. So, this one, ito yung pampaputi nila. As far as I know, ayun, no. Niacinamide Dark Spot Cream. Ito naman pang calming. Yan siya. Okay. And this one naman pang, ano to, soybean fentanyl cream. So ito guys, binili natin is 15,000 won siya. Dalawa na. So tignan nyo, meron ding mga ganyan. Basta ang gagawin nyo, bago kayo magpunta sa South Korea, is aralin nyo na muna yung mga binibigay nitong mga to. Kung ano yung mga specialization nila. Specialization. Kung for brightening ba, for calming ba, pangtanggal ba ng dark spot, for soothing, ganyan. Meron din dito ang pangkulay ng buhok if ever kung gusto nyo. Pero guys, meron tayong nakita din. Ito yung isang awardee. Ito naman guys, ang best shampoo awardee ngayong taon, ang Labo H, Scalp Skin Lab. So, maganda din siya, hair loss relief, sensitive derma, scalp straightening. Okay, let's go. Ayun tignan nyo, nakalagay din dun sa box niya na Olive Young Awards, #1 siya. So, gift set na siya guys, dala-dalawa na, diba? At least, guys, since best shampoo siya, okay din kaya ito, Hairline Ampule, 26,900 won siya. And ito naman kasi, scalp care treatment. So, shampoo lang kasi awards nila eh. So, maganda din siguro yung mga ibang line, no? And ito din, yung Scalp Ampule Tonic. What do you think?
Diyos ko, 26,900 naman kasi agad. Opo. Buti na lang nag-ala tayo ng medyo malaki-laki na baggage allowance. Tapos, ayan, hairline ampule. Okay. Ito siya, guys. Hairline ampule. Sige, try na rin natin. Kasi alam niyo naman yan, kinakailangan ng hair natin yan. Tignan nyo nga, oh. Ganito na yung style natin para medyo malago-lago siya man lang ng itsura. Ganon. Ito ay a mid. A mid. This one is 26,900. Nili natin isang buong line. Like isang buong line na yan. Kasi, alam niyo yun, yung parang medyo desperate na tayo ng slide. Binili natin siya para itatry natin. Tapos guys, ito naman, best cleansing product naman to na awardee. So, 19,900 siya. So, itong Manyo Pure Cleansing Oil. And usually kasi ang mga sikat guys na cleansing oil is, asan ba dito? Nandito ba yung Skin 104? Ito usually yung sikat na cleansing oil eh. Light cleansing oil, yung Centella. 21,250 naman siya. Sikat din to guys. This one. Ito yung ginagamit ko minsan pang tanggal ng blackheads eh. Pero since ito yung awardee, itry natin siya. Meron din silang mas yung isang piraso lang. Ito siya, 15,500. O sige, isa na muna itry natin. Tapos guys, andito naman ngayon tayo sa mga mask. Ang sikat na mask naman is ang Toriden Dive-In Mask. So wait, hanapin natin. Toriden. Ito. Ay, wala. Wala nung color blue. Wala nung color blue, guys. Ito. Ito po ang nanalo. Itong Toriden Dive-In Mask. So, this one. So, bumili tayo ng dalawa. Okay, dalawa ang bilhin natin ito. Tapos, guys, maganda din kasi ito eh. Itong Mediheal Madeca Sauce Side na to. So, blemish repair naman siya. Ang gawin naman natin dito is bilan naman natin ang ating editor. Ayan, so 2,000 siya. 2,000 Korean won isa. Tapos, ito naman po ang awardee sa mga skin pads. So, 28,900 tong blemish pad na to. Though, hindi na tayo bibili niyan guys. Pabigat na yung dala natin. Pero if ever kung gusto nyo, ayan, ito ang bilhin nyo. So, guys, ito naman ang panalo sa Best in Sunscreen. So, this one if ever you want. So, 17,500 naman isa nito. Ayan, guys. Ito siya. So, ang presyo nito is 17,500. Let's buy it. Para naman guys, sa best serum, itong Toriden Dive-In Serum. So, low molecular hyaluronic acid siya. So, ito siya guys. Mahal niya din 16,500, no? Ayan. So, ayan guys. Ito yung orderin natin. Orderin tuloy. Bilhin natin. Tapos guys, kung naghahanap kayo ng best hair care product naman, yung mga treatment na ganon, meron na kasi tayo nito eh. Hindi ko siya na-vlog kasi sa Hong Kong ko ata nabili. So, yan. Unove or Unove. Basta yan. Deep Damage Treatment. So, tingnan nyo. Siming nyo yung niyan. Siming nyo yung endorser niyan. So, if ever, yan po ang best hair care product awardee. Okay? This one. Ito mismo. So, ang presyo niya dito is 29,800. Ito guys, hindi siya yung number 1 award. Actually, number 2 ito as far as I know. Itong B-Plane Mung Bean pH Balance Cleansing Foam. So, ito daw, safe daw to na gamitin ng mga merong fungal acne or kahit anong may mga pimples dyan. So, gusto ko din siyang itry. Yun nga lang, alam nyo, hindi maganda kasi na kung sensitive yung skin mo, try ka ng try. It's just that kasi alam niyo yung parang gusto ko pa din makahanap talaga ng parang perfect for our skin na talagang for good levels, ganun. So, in order for us to do that, kailangan nating magsubok-subok, diba? And guys, tignan nyo naman kung gaano kadami ang ating nabili. So, extra talaga tayo ng 5 kilo sa maleta natin para meron tayong mailagay pa eh. Ayan. Feeling ko kasya pa naman ito. Tapos, ayan guys, tignan nyo, tax refund. Tax refunds are available for purchases over 15,000 won. Tapos, i-present lang yung passport. Immediate tax refund. Actual payment amount of something. Okay, let's go. Ang total bill natin is 164,000 Korean won. 170,000 pala guys in total. Tap? Your sign, please. Sign? No need to tax refund in the airport? Yeah, already done. Okay, thank you. So guys, ayan na. Tapos na tayo magbayad. So, ang ating pong binayaran ay 160,900
900 won. Okay? So, ang na-tax refund natin is 9,000 won. So, automatic na siya. Hindi na kinakailangan pang hindi na kinakailangan pang tax refund sa mismong airport. So, ang binili natin na to actually guys, kaya tayo bumili ng talagang times 2 ng times 2. Yung mga skincare ha, yung mga skincare kasi, yung kalahati, yung sa atin yung mas small portion, tapos yung mas malaking portion is para sa editor natin. So, treat natin sa kanya kasi magbe-birthday siya. So, itong mga dokdo na parang toner, yung isa sa atin, yung isa sa kanya. Tapos, yung isa naman is yung sa serum, yung isa sa kanya, yung isa sa atin. Tapos, meron din tayo mga binili. Kaya lang, hindi natin na-vlog eh. Sa Hong Kong kasi natin nabili. So, ano naman siya, dalba naman siya ng mga gano'n namang ointment tuloy, yung parang cream. And meron tayong biniling mga mask dito din na yun din, para sa kanya din. Kaya lang kasi hindi lumalabas yun eh. Hindi siya lumalabas ng bahay, pero at least matatry niya. And also, ang maganda dito guys, lahat ng binili natin na to is mga Olive Young awardee. So basically, one of the few reasons siguro kaya siya naging Olive Young awardees kasi madami talagang bumibili. And aside from that, is maganda talaga yung produkto. Wow, para naman tayo naging merchandiser naman dito or parang sales representative. Tapos, hindi ito Olive Young awardee. So, ito po yung sa mga hair siya. This one, also this one. Tapos, ito yung Olive Young awardee. Best shampoo to of 2025. So, sabi ko, okay, sige. Mabuti na bili na rin natin para masubukan natin, di ba? Tapos, meron pang isa eh. Yung, kumbaga, isang buong line na yun yung binili natin. Kasi parang gusto ko siya talagang subukan. Kasi as a person, guys, as a person na ginawa na talaga, parang ginawa ko na lahat ng mga ways para kahit pa paano hindi tayo mag-hair loss. Is talagang feeling ko because of stress din. And siguro genetic, ganun. Kasi meron ako mga uncle na sa mother side na medyo numinipis yung hair nila. So, parang feeling ko na-adapt ko siya. Feeling ko na-adapt ko yun. Wala eh, ganun talaga. So, feeling ko, alam nyo, kung hindi siya mag-work pa din, hindi pa naman super, baka last resort natin is parang I'm planning na magpa-transplant din, ganyan. I'm just being transparent sa inyo kasi wala namang perpektong buhay sa mundo, di ba? So, parang yun yung isa sa mga parang ina-eye natin. Maybe, hindi ko sure kung this year or next year. Let's see, kapag ka magagawan pa ng pagkakataon na ma-revive ulit yung mga roots sa ating hair, ganyang level. Pero yun, isa yun sa kinoconsider natin. So, hindi na ako dito mag-vlog kasi medyo mainit. Gusto ko lang dito para iba sana yung vibe at iba yung ambience. Pero ganun po. Yun ang gusto ko lang i-share sa inyo. Ano? So, ang pinaka-binili talaga natin ay yung mga awardees plus yung shampoo line. Okay, let's go. Hello guys! We're back here ngayon sa ating hotel room. And itong outro na to ay finilm ko. Sabi ko kasing ganun, hindi natin properly na-end yung mismong vlog. And now, isi-share ko sa inyo yung mga nabili natin dito sa South Korea sa trip natin na to. So, for context, kung bago lang kayong nanonood at hindi nyo pa nakikita yung parang naging history natin sa paggawa ng vlogs at pagpunta natin sa mga iba't ibang mga destinasyon. Ako po kasi yung tipo ng tao na sensitive yung skin, super sensitive, like to the highest level, ganyan. And merong era before, kung napapanood nyo yung kauna-unahang pagkakataon, is super lala ng sa face natin. Like malala, mas malala pa dito. Though ngayon, meron pa din yan guys. Siguro medyo parang kumikinis lang sa camera or what. Pero kapag nakita nyo in person, meron pa din siya. Pero hindi siya kasing lala nung mga nakaraang taon. So parang medyo naglalaylo. Okay? So, ang reason po nun kung bakit siya parang naglaylo is because of meron tayong mga ginagamit na skincare na nagiging effective sa atin. Pero, may lumalabas pa rin na pimples, may lumalabas pa rin na ganyan. Pero kahit na paano, nare-regulate siya or parang nako-control. And ngayon, sabi kong ganyan, minsan lang kasi tayo magpunta ng South Korea. Like, third time pa lang natin ngayon. At dito sa South Korea, super ganda lahat ng mga products. Hair products, skincare products, mga pharmacy something, ganyan. So sabi ko, okay, bilhin na tayo ulit. Kasi parang wala pa tayong plano this year na bumalik sa South Korea, to be honest sa inyo guys. Kaya itong South Korea na to talagang sinagad natin siya. And ang pagbabalik natin sa susunod is talagang yung mga bagong destinations na, which is parang gusto kong puntahan yung Daegu, yung Pohang area, at yung madami pang ibang mga na hindi ko pa nare-research at this point kasi hindi pa naman siya sakop dun sa mga
plano natin puntahan. So now, i-share ko muna sa inyo yung binili natin sa drugstore. So sa pharmacy, okay? So, ito pong mga to ay, mayroon kasi dito na sinasabi na pharmacy quality, ganyan, pharmacy grade. So, yun yung sinabi ng pharmacy sa baba. Kasi naghahanap ako ng Mediheal, sabi nga, hindi daw siya pharmacy grade, kaya wala doon. Pero itong mga papakita ko sa inyo ay mabibili nyo sa pharmacy. Pero yung iba dito, pwede din sa Olive Young, okay? Do, pharmacy din naman yung Olive Young eh. Pharmacy din naman siya, ewan ko, ba't ganun yung sinasabi? So, unang-una po is itong Dr. Althea Relief Cream Mist. So ito ay sikat siya. Actually, merong mga testimonials na ito ay nakakatanggal ng blemishes, ganyan. Pero hindi ko siya alam personally. And maganda din daw siya pang tanggal na parang people nagka-calm, ganon. So, next naman po, na ipapakita ko sa inyo is ito. Sa Hong Kong natin to actually nabili, pero sikat siya dito sa Korea. Dr. Althea Relief Cream, yung moisturizer na to. Wait, ayan. So, ito yung itsura niya. Actually, medyo, alam mo parang bakal yung lalagyan niya. And ito, tignan nyo, flat na siya, hindi na siya ganoon kataba kasi ginagamit talaga natin siya. And also, parang nahiyang tayo ng slight dito sa ano na to, sa moisturizer na to. Though may time pa rin na may tumubo rin sa ating pimple, pero to the point na hindi siya yung nagbe-breakout tayo ng malala. Kasi guys, ang ano nito ang ingredients nito ay ceramide, panthenol, niacinamide, and tea tree. At yung tea tree po ay sikat po yan sa pagkakalma ng mga ano sa mukha, okay? So, next naman is ito. Hindi pa natin siya binubuksan, pero advanced retinol serum siya. So, maganda din daw yan. Itatry pa lang natin. Sinishare ko lang sa inyo. And if ever, balikan nyo yung vlog na to after mga 8 months siguro, na-try ko na lahat to for sure by that time. Tapos ito ay sinabi nung mga Koreans na nakasalubong natin sa drugstore na maganda daw. Like super. Okay? So, itatry natin din yan. Ito, maganda tong ano na to, maganda tong cleanser na to. So, ito yung ginagamit natin ngayon dito sa Korea kasi naubos na yung Acne's natin na facial cleanser. So, okay po ito. Natry na natin siya. And same brand siya dito. Same brand siya dito sa sikat na to, which is ito po yung pang-pimples. So, ito nakakatuyo siya talaga ng pimples. Again, sa pharmacy at drugstore nyo lang po ito mabibili. Itong brand na to. Okay? Ayan, check nyo na lang. Hanapin nyo na lang, screenshot nyo. Then, pagka nag-pharmacy kayo dito sa South Korea, is ipakita nyo. Okay? Medyo may kamahalan siya. Hindi siya ganoon kamura. Okay? Tapos, ito freebie. Freebie siya. Freebie siya na kasama nung ano. Kasama nung... Sikat din tong brand na to as far as I know. Kasi nakikita ko to sa mga TikTok shop eh. This one, Mild Foam Cleanser. So, freebie siya doon sa drugstore. Siguro dahil medyo madami tayong nabili. So, ngayon naman, ito na po ang ating nabili sa Olive Young. Yung sa mga previous clips, papakita ko lang sa inyo one by one. I-explain ko kung ano yung use, ganyan. Okay? So, number 1 is ito pong Astura Ato Barrier 365 Cream. So, ito po yung awardee ng Best Moisturizer. Hindi nyo na nakita binili ko kanina kasi ngayon ko lang siya biniling gabi. Nakalimutan ko siyang bilhin. So, part po siya sa mga awardees. So, itatry natin to personally kung okay siya. So, moisturizing and strengthening skin barrier for dry and sensitive skin. So, tatry natin siya. Medyo may kamahalan to guys. 33,000 won to. And, ito yung mga hair care products. Actually, binili natin yung buong line ng hair care products na to kasi gano'n na po talaga tayo naniniwala sa produkto ng mga hair. Lalo na pagka-Korean yung brand. So, isa-isahin ko para makita nyo. Tatlo lang ba yung binili ko? Hindi to tatlo lang eh. Baka meron pang isa. O, diba? Tama, naiwan nga yung isa. So, ito po yung binili natin. And again, this one po yung awardee. So, this one is yung Labo. So, Labo siya na best shampoo. So, basically, dito sa Olive Young, alam nyo, puro mga buy one, take one, or yung mga nakapackage na ganito, yung kanilang initan ako. Kasi kailangan nakaganitong damit para aesthetic tayo naman, oo. So, ito, ayan yung shampoo. So, meron siyang free na 112 ml. So, ganyan po yan usually. And again, best po siya according kay Olive Young ngayong taon. So, ibig sabihin, madaming bumibili nito. So, ang laman niya, probiotics, biotin, and ceramide, microbiome, scalp balance, and hair loss care talaga siya. Scalp strengthening. Sabi ko ganyan, feeling ko maganda din yung buong line nito. Kaya, binili natin yung mga ibang nasa linya niya. Kasi guys, alam nyo, kapag ka talaga ikaw ay parang, parang tinry mo na lahat ng products for hair, pero ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. So, ito, bumili tayo na to.
Ito ay hairline ampule. May kamahalan lang to ha. May kamahalan lang siya talaga kasi gamot siya eh. Gamot siya sa hair eh. And next naman is itong hair, ano to? Ano tawag doon? Scalp ampule tonic. So ito yung actual size tapos may refill na kasama. So okay din siya. Tapos next is scalp capsule treatment. So may dalawang size at may free na 50 ml. So basically guys, isa siyang set na buo na dapat. Para siyang ano, skincare step routine, ganun. Di ba madaming mga skincare ba, mag-moisturizer ka, magsa-sunscreen, magsi-serum, ganun. Pero ganun din sa hair. So, ang trabaho, no? Ganun talaga siya. Kailangan inaalagaan din yung scalp. Ay, napakaswerte mo, ikaw. Ikaw na nanonood, kung ikaw hindi ka nag-hair loss o naglalagas ng buhok, napakaswerte mo. At napaka-okay niyan. So, ngayon, dito naman po tayo sa mga iba pang mga awardees. Tanananan! So, ito po ay number 1, itong Toriden Serum. Ito po yung best serum. Okay? Yung best serum na to ay meron siyang actual size at meron siyang super small size. Ayan. Next is itong best toner naman ngayong taon. So, ito po yung saan ba yung nababasa natin? Round Lab 1025 Docdo Toner Set. Ayan naman siya. Next is ito yung Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen Set. Best sunscreen po to. And next is Best Cleansing Oil. So, actually, hindi siya best cleansing oil lang eh. Best cleansing product. So, kasama na yung mga cleansing cream and cleansing, parang lahat ng pang-cleanse kasama na. So, ito po yung the best. So, to be honest, ginagamit natin is not this one, yung Centella. Ilalagay ko dito yung picture ng Skin 1004 na Centella na cleansing oil. Yan talaga yung ginagamit natin. Kasi guys, natutunan ko to sa social media. Feeling ko one of the reasons yun kung bakit medyo nag-improve yung skin natin. Always double cleanse. So, ano ay ba yung double cleanse? Kapag kasi kayo ay meron kayong nilalagay sa mukha, kahit wala kayong makeup, kahit sunscreen lang yan, kailangan nyo mag-double cleanse para ma-cleanse talaga ng todo yung nasa kaugat-ugatan, kanununuan ng inyong pagmumukha, ganong level. So ano siya? Yung cleansing oil, una siya. So, sa case na to, ito yung uunahin. Then, pangalawa pa lang yung facial wash para malinis talaga ng todo yung mukha nyo. Ganong level. So, ito yung pinaka-best ngayong taon. So, binili natin siya para masubukan din natin. And also, binili din natin number 2. Kasi, ang sabi, yung number 2 daw is yun yung sikat din because of sa mga fungal acne, ganyan. So, ito po siya. This one siya. Ito yung number 2 sa best cleansing product. So, ito yung B-Plane Mung Bean pH Balance Cleansing Foam. Ayan. So, actually, tingnan nyo, awardee nga siya. Awardee siya noong 2023, 2022. Oh, ganun kalala. Nag-number 1 to before. Bago dumating si Manyo. Feeling ko sinasabi ni B-Plane, grabe ka, bakit kasi dumating ka pa sa buhay ng mga tao? Tignan mo, nag-number 2 na lang ako. So, ganun siya. And also, meron din tayong biniling Toriden na mask. Ayan. Toriden na mask. Ito yung best mask ngayong taon. Meron ding best na skin pad. So, ilalagay ko na lang dito. Medyo mahal na guys. Parang feeling ko out of budget na siya. So, hindi na natin siya binili. And, meron pa tayong mga binili na Biodance na mask. At, ilalagay ko dito yung picture ng Biodance na mask na blue. And also, meron din tayong blemish na mask na Mediheal. Andito din yan. Ayan. Yan yung mga magaganda din eh. And try natin yung Biodance na yan. And also yung Mediheal na yan. Andun na kasi sa maleta na impake ko na. So, yun po. And, bakit dala-dalawa yung binili mo? Ba't dala-dalawa yung binili mo? So, basically, ito po, yung isa sa atin, yung isa sa editor natin. Tapos, dito, nakikita niyo yan. Ayan. Yung actual size kanya, yung atin, yung maliit, yung parang travel size. Tapos, dito, sa Docdo, sa atin, yung maliit, sa kanya yung malaki. Mga ganyan. So, mag-share kami dito and also, meron ako mga mask na mabibigay sa kanya. Ano kasi siya, introvert na nasa house lang. So, sabi kong ganyan, okay, try mo to kahit nasa bahay ka lang. Ganyan. Tapos, ito namang mga hair products na pang hair loss na yan, atin lang po yan. Hindi po siya kasama doon kasi yung buhok po niya na pagkalago-lago. Opo. So, yun lang naman. Masaya na kapag kunyari mga ganito is pag i-invest ka, medyo dahil pagka part din siya ng adulting na mag-invest ka din kapag gusto mong alagaan yung sarili mo. Hygiene, ganyan. So, part 2 dun eh. Yun nga lang sa atin is yung part
ng pag-aalaga sa hygiene is may kasama siyang treatment. Kasi ganun talaga. And tulad ng sinasabi ko sa inyo, isa yun sa struggle ko personally sa mga vlogs, not only sa vlogs, as a person, as a private individual na walang camera. Pagka walang camera, iniisip ko din siya, grabe, naglalakas talaga yung hair ko. Tinry ko na lahat tinry ko na talaga lahat. And to the point na parang nasabi ko na sa unang clip ng vlog na to, na last resort talaga is parang mga transplanting, kino-consider ko na siya. Kumbaga pumapasok na siya sa utak natin. So, pagsubok lang naman yan at ala namang ganun naman talaga, normal naman talaga siya. I mean, kung nasa lahi, ganyang level. So, yun po. Yun ang mga binili natin. And again, mix yun ng drugstore and Olive Young. Though drugstore din kasi Olive Young Yung drugstore na pharmacy din kasi yun Ewan ko ba kung bakit parang naghihiwalay-hiwalay pa sila dito. Pero ganun siya. If you're interested, bilhin nyo lahat ng binili natin kung gusto nyo matry yung mga best of the best na products sa Olive Young. Okay? Again, Ivan Digusan po at abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa YouTube. If ever kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so dahil 89,000 subs na po tayo! Road to 100K! At kung di pa po kayo nakafollow sa mga ibang social media platforms natin, feel free to do so. Again, Ivan Digusan. So, yun lang. Thanks!